2 araw ang lumipas, sa ikatlong araw ng pagtitipon sa pamilya Jin ng Taiyuan, ay nagpatuloy pa rin ang pagdiriwang ng mga tao sa loob ng Taiyuan. Samantala ang katawan ni Taekyang ay sumasakit dahil sa mga pasa na kanyang tinamo sa Fire King. Kasabay nito, pinupunasan ni Mujin ng mainit na basahan ang katawan ni Taekyang. At dito ay minumura ni Taekyang at sinasabi na ang matandang Fire King ay masyadong napaka-estupido. Nang ito ay marinig ni Mujin, siya ay kanyang pinagsabihan at tinanong kung nawawala na ba siya sa kanyang pag-iisip. Sapagkat maaari niyang ikamete kung maririnig siya ng Fire King. Kaya pinayuhan niya si Taekyang na hinaan ang kanyang boses. Tumugon naman si Taekyang na siya ay hindi natatakot sa matandang yon. At kung binabalak niyang patayin siya ng Fire King ay wala rin siyang paki. Bigla namang nagtanong si Taekyang kay Mujin kung ano ang kanyang kinuwento sa mga tao sa labas. Sumagot si Mujin na sinabi niya sa mga tao na siya ngayon ay nasa hiwalay na pagsasanay. Dahil pagkatapos ng lahat, ay hindi nila maaari na hayaang kumalat ang balita na binugbog ng Fire King ang sleeping dragon ng Shanxi. Nagmumura namang iniisip ni Taekyang kung ano bang meron sa mga kamao ng Fire King. At bakit parang hindi pa lubos na gumagaling ang kanyang katawan, kahit na nagawa na niyang matulog at mag-circulate ng kanyang chi ng halos 2 araw. Kaya tinanong ni Taekyang sa kanyang sarili kung may mga tinik ba sa kamao ng mga Supreme Peak Martial Masters na kagaya niya. Nagtanong si Taekyang kung ano naman ang sinabi ng kanyang kapatid tungkol dito. Tumugon si Mujin na ang kanyang kapatid ay busy pa sa ngayon. Dahil noong una, nagalit siya sa Fire King at tinangkang hanapin ito matapos niyang marinig na siya ay binugbog nito. Pero matapos niyang makita na nasunog ang aklat ng Divine Palm of Fire, ay agad din siyang humingi ng tawad sa Fire King sa ginawa ng kanyang kapatid, at pagkatapos nun ay agad siyang umalis doon. Galit namang tinanong ni Taekyang kung bakit humingi ang kanyang kapatid ng pasensya sa Fire King. Dahil hindi naman siya ang nagsindi ng mga apoy doon, sapagkat ang Fire King naman ang may kagagawa ng lahat. Tinatanong rin ni Taekyang kung paano niya nagawang bugbugin siya ng ganoon kalupit dahil lamang medyo nasunog ang bagay na yon. Tumugon naman si Mujin na ito ay kanyang tiningnan rin ng kaunti, at medyo nasunog lang ito ng bahagya sa harapan. Sinasabi rin ni Mujin na sa labas ng pahina ay halos kalahati na ang nasunog at ang mga unang kataga na lang ang natitira. Pagkatapos, inihayag ni Mujin kay Taekyang na itigil na nila ang pag-uusap na ito. Maaaring hindi siya natatakot sa Fire King, pero nababahala na sinambit ni Mujin na siya ay nanginginig na sa takot. Tinanong rin niya ang bida kung paano kung marinig niya talaga sila na nag-uusap ng ganito, at kung mangyari man ito, malamang na mayayari sila sa Fire King. Ilang saglit, bigla na lamang binuksan ng Fire King ang pintuan ng silid ni Taekyang, dahilan na muntikan ng mahimatay si Mujin sa gulat at takot. Ikinababahala rin ni Taekyang nang maramdaman niya ang biglaan na pagbukas ng pinto. Sa oras na yon, umuupo na nagdadasal si Mujin, samantala si Taekyang naman ay nagpapanggap na natutulog. Nang siya ay makapasok sa loob, tinanong niya ang dalawa kung bakit ganito ang kanilang mga reaksyon. Kaagad namang nagpaliwanag ang dalawang mga tokmol na ito'y wala lamang, dagdag pa ni Mujin na minamasahe niya lamang si Taekyang. Tumugon naman ang Fire King na kahit narinig niya ang mga usapan nilang dalawa, ito ay kanyang palalampasin muna sa pagkakataong ito. At ito ay kanyang iisipin na hindi niya narinig ang kanilang mga pinag-usapan. Pinagsabihan ng Fire King si Mujin na siya ay umalis na muna dito dahil magiging istorbo lamang siya sa kanila. At walang pag-aalinlangan na tumakbo si Mujin palabas ng kwarto. Samantala, napaisip ang bida kung ano kaya ang binabalak na gawin ng matandang ito sa kanya. Naiinis na minumura ni Taekyang sa kanyang isip dahil sa pag-iwan ni Mujin sa kanya ng mag-isa kasama ang Fire King. Nang siya ay tumitig sa mga mata ng Fire King, kaagad napansin ni Taekyang na parang seryoso at wala sa mood ang matandang Fire King. At sa mababa niyang boses, tinanong niya ang Fire King kung ano ang kanyang kailangan. Iniutos ng Fire King kay Taekyang na siya ay magtanggal ng kanyang pantalon. Dahil dito, nabigla at napasandal sa pader si Taekyang at nagtataka na tinanong ang Fire King kung ano ang kanyang binabalak na gawin sa kanya. Inulit lamang ng Fire King ang kanyang sinabi at iniutos kay Taekyang na tanggalin niya ang kanyang pantalon. At habang siya ay natatakot sa matanda, tinanong ni Taekyang ang Fire King kung siya ba ay bakla at mayroong pagnanasa sa kanya. Nang ito ay marinig ng Fire King, bigla na lamang pumutok ang mga ugat sa kanyang noo,
at nagsisimula ng magalit kay Taekyang. Sa puntong yon, sumigaw ang Fire King kay Taekyang na siya ay magsasagawa lamang ng body purification sa kanya, kaya iniwika niya sa bida na tanggalin na niya ang mga pinapatanggal nito sa kanya. Sinasabi naman ni Taekyang na dapat sana binanggit na niya ito mula noong umpisa pa lang. Ang body purification ay isang teknik na layuning linisin ang katawan ng isang tao. Gumagamit ito ng enerhiya upang artipisyal na ayusin ang katawan ng isang tao at alisin ang mga dumi sa loob ng katawan. Ginagamit din ito upang baguhin ang kalikasan ng katawan ng isang tao upang maging angkop sa martial arts bago nila ito matutunan. Ang body purification ay isang proseso na kailangang gawin ng paulit-ulit, ngunit ang problema ay ang proseso at mga kinakailangan para dito ay labis na nakakabahala at mahirap. Dito ay mayroong 3 kondisyon na kinakailangan upang maisagawa ito. Una, kinakailangan ng isang master na tagagabay na mayroong panloob na enerhiya na may hindi bababa sa 60 taon ng karanasan sa enerhiya. Pangalawa, kinakailangan ng maraming mga yaman upang suportahan ang proseso, dahil ang target ay kailangang uminom ng maraming elixir upang gabayan at ikalakal ang enerhiya na pumuno sa kanilang katawan. Habang ang pamamaraan ng paggawa nito ay iba-iba para sa bawat sekta, hindi kalabisang sabihin na kailangan ng hindi bababa sa 1,000 ginto para dito. Maliban na lamang kung ikaw ay kabilang sa 10 malalaking sekta at 5 malalaking pamilya, magiging imposibleng isagawa ito. At ang panghuli na kondisyon ay ang kanyang tibay, dahil sa pamamaraan ng pagbabago ng likas na katawan, kinakailangan na ang mga buto at kalamnan ng target ay muling ayusin. Kaya't kailangan nilang magkaroon ng kakayahang tiisin ang matinding sakit nito. Bumalik sa eksena, tinanong ni Taekyang ang Fire King kung gaano kasakit kung magsasagawa sila ng ganito. Tumugon ng Fire King na ito ay katumbas ng kamatayan, dahil posibleng mamamatay siya kapag gawin nila ito. Ikinumpara naman ito ni Taekyang sa isang angkan ng pamilya Tang, kung saan ginagawa rin nila ang bagay ito, ngunit sa ibang pamamaraan naman. Kaya nababahala si Taekyang na gawin ang ganitong bagay. Sinasabi ng Fire King na ang angkan nila ay mayroon ding nakatagong lihim na teknik. Nang ito ay sabihin ng matanda, tumugon ng kalokohan si Taekyang na hindi naman siguro ito katulad na inilangsang sa krus at sisindihan ka ng mga kahoy para sunugin ng ilang libong beses. Kaya tinanong ng Fire King si Taekyang kung yun ba ang iniisip niya na ginagawa ng kanyang mga angkan. Tumugon si Taekyang na yun ay hula niya lamang, at hindi naman ganoon ang kanyang ibig sabihin. Inilahad ng Fire King na ang body purification ay hindi isang bagay na maaaring ihanda ng mabilisan. At sisiguraduhin niya muna na ang kanyang katawan ay nasa tamang posisyon gamit ang kanyang enerhiya para sa araw na ito. Pagkatapos nito, siya na ang mangangasiwa sa pag-inom ng mga kinakailangang elixir. Matapos marinig ito sa Fire King, tinanong ni Taekyang ang matanda kung dapat na ba niyang tanggalin ang kanyang pantalon ngayon. Dahil sa paulit-ulit na tanong ni Taekyang sa Fire King, siya ay nagbabala sa bida na kung patuloy pa rin siya sa pagiging makulit, ay hindi siya magdadalawang isip na babalatan siya nito ng buhay. Kaagad namang tumalon si Taekyang mula sa kanyang suot na pantalon, kung saan siya ngayon ay hubot-hubad na. Matapos nito, pinagsabihan siya ng Fire King na siya ay humiga na ngayon para makapag-umpisa na sila sa kanilang gagawin. Ngunit nang makita ng Fire King ang kanyang katawan, siya ay nabigla at nagulat sa hindi normal na estruktura ng katawan ni Taekyang. Ngunit iba naman ang pumasok sa isip ni Taekyang matapos makita niya ang reaksyon ng Fire King. Samantala, iniisip ng Fire King na ang katawan ni Taekyang ay nasa isang magandang balanse at hugis na. Sa puntong yon, tinanong ng bida ang Fire King kung mayroon bang problema. Lumingon ng Fire King sa ibang direksyon at sinabi na ito'y wala lang. Iniisip naman ni Taekyang kung ano kaya ang nagpapagulo sa Fire King. Dahil natitiyak niya kanina na nagkaroon ng pagkabigla na ekspresyon ang matanda sa kanya. Habang siya ay nakatitig sa kanyang katawan, naguguluhan si Taekyang kung ano kaya ang sinabi ng Fire King kanina. Iniisip ng Fire King na si Taekyang ay isang natatangi at naiibang bata. Nagtataka na iniisip ng Fire King na maliban sa normal na paglaki ng katawan ng isang tao, ang kanilang mga karaniwang post-aura at maliliit na gawi na may kinalaman sa kapaligiran, lahat ng iyon ay makakaapekto sa pagiging balanse ng katawan. Kaya tinatanong niya sa kanyang sarili kung ano ito ang kanyang nasaksihan ngayon. Nagsalita si Taekyang sa Fire King na umpisahan na nila ang pagsasagawa, wika pa niyang tanong kung bakit pa siya nagugulat alam naman nilang lahat ang mga ganitong bagay.
Nabigla naman ang Fire King sa mga kalokohan na sinambit ni Taekyang. Lumapit si Taekyang sa tenga ng matanda at bamulong na ang mga ganitong kalaki na mga kargada ay talagang hindi pang karaniwan. Wika pa ni Taekyang na siya ay nagulat din noong unang beses niyang makita ito. Tinatanong rin niya ang Fire King kung alam ba niya ang tungkol sa Amazon. Dahil may isang bagay na tinatawag raw na Black Anaconda na matatagpuan sa kagubatang yon. Kung saan hinahalin tulad niya ang kanyang malaking itit sa malaking ahas na yon. Sinasabi ni Taekyang na naiintindihan na niya kung bakit siya nasorpresa dito. Ngunit inihayag niya sa Fire King na huwag siya magtangkang hawakan ang kanyang anaconda. Kasabay nito, lumilipad papunta sa pisngi ni Taekyang ang kamao ng Fire King. Pagkatapos, nanlabo ang paningin ni Taekyang dahil sa pagsuntok ng Fire King. Ilang oras ang lumipas matapos himatayin si Taekyang. Ay bigla nag-alerto ang sistema sa bida na ang abnormal status ng kanyang katawan na kakagaling lang sa pagkawala ang malay ay bumalik na. Nang siya ay makagising, nagmura si Taekyang dahil sa hindi makatarungan na ginawa ng Fire King. Siya ay napahawak sa sumasakit niyang ulo at sinabi na maaari naman sana sabihin ng matanda na hindi niya gagalawin ang kanyang anaconda, pero ipinagtataka niya kung bakit bigla na lamang siya sinuntok nito. Ngunit nabigla si Taekyang nang tumunog ulit ang sistema na ang body purification sa kanyang katawan ay natapos ng matagumpay. Dahil doon, napagtanto niya na siya ay umalis kaagad matapos isinagawa ang ganoong bagay. Kaya't inusisa ni Taekyang kung ano ang magandang maidudulot ng ganitong kasanayan para sa kanyang katawan. Nang mapansin niya na ito lamang ang idinagdag sa kanyang status points. Siya ay nadismaya dahil inakala niya noong una na mayroon malaking pagbabago na mangyayari sa kanyang katawan. Dahil dito, napag-isipan ni Taekyang na hindi ibinigay ng Fire King ang buo niyang kakayahan sa kanya. Sa kabilang banda, nagsimulang magtagay ng alak sina Waikyang at ang Fire King sa loob ng silid kwarto ni Waikyang. Napagtanto niya sa mga oras na ito na siya ay personal na hinanap ng Fire King, kaya nagtataka si Waikyang kung ano kaya ang problema. Samantala iniisip ng Fire King kung siya ba ay nahulog sa ilalim ng isang sumpa o sinaniban ng isang multo, kaya wika niyang tanong sa kanyang sarili kung bakit siya napunta sa ganitong lugar. Ilang sandali, sinabi ng Fire King na siya ay pumunta kaagad dito matapos niyang tumungo kay Taekyang. Kaya tinanong ni Waikyang kung ito ba ay may kaugnayan sa nangyari tungkol sa aklat ng Divine Palm of Fire. Tumugon ng Fire King na nakalimutan na niya ang lahat ng mga pangyayari na yon. At kahit napakahalaga ng aklat na yon, pero napagtanto niya pa din na mas mahalaga pa rin ang mga tao. Kaya nagtanong siya kay Waikyang kung sumasang-ayon ba siya sa kanya. May gigil na sumagot si Waikyang na siya ay naniniwala na tama ang kanyang sinasabi. Ngunit sa kanyang pag-iisip, tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit niya binugbog si Taekyang ng ganun kagrabe kung mas mahalaga naman pala ang buhay ng tao kaysa sa aklat na yon. Nagtanong ang Fire King na kung bakit ganito ang kanyang ekspresyon sa kanya. Mabilis na tumugon si Waikyang na ito'y wala lamang. Inamin naman ng Fire King nung una, siya ay mukhang naging mabagsik sa kanya at nagawa niyang mabugbog si Taekyang. Kaya't pumunta siya kaagad sa batang yon para hanapin siya at gawin ang body purification para sa kanya. Kaagad namang nagpasalamat si Waikyang sa malaking biyaya na ibinigay ng Fire King para sa kanilang pamilya. Wika pa niya na hindi niya lubos maisip na isang dakilang tao na tulad niya ang gagawa ng body purification para kay Taekyang. Tumugon naman ang Fire King na mukhang hindi niya gaano kakilala ang kanyang kapatid. Sapagkat wala masyadong epekto na naidulot ang body purification niya kay Taekyang. Nabigla naman at nabahala si Waikyang dahil sa naging pahayag ng Fire King, kaya tinanong niya ito kung ano ba ang kanyang ibig sabihin na hindi ito nagbigay ng anumang epekto sa kanya. Dagdag pa niya kung mayroon bang mali kay Taekyang. At habang siya ay natataranta sa mga inihayag ng Fire King, pinagsabihan niya si Waikyang na siya ay kumalma muna at umupo ng mahinahon. Sapagkat hindi yon ang kanyang ibig ipahiwatig. Sinasabi ng Fire King na kung basehan nila ang kaunting epekto nito sa kanyang katawan, ay mas tama siguro na sabihin nila na hindi kinakailangan ni Taekyang ng body purification. Wika pa niya na maaga pa na sabihin ito, pero sa tingin niya, si Taekyang ay mayroong natural na katawan ng isang martial artists. Nang mapansin ng Fire King na hindi masyado na sorpresa si Waikyang sa kanyang sinabi, ay tinanong niya ito kung siya ba ay mayroon ng kaalaman ukol dito. Ngunit sinagot siya ni Waikyang na maski siya raw ay wala ring alam tungkol dito.
At dito ay kanyang sinambit na nagkaroon rin ng kahulugan ang mga nasaksihan niya noon kay Taekyang. Dahil ang kanyang hindi maipaliwanag na mabilis na pag-unlad sa martial arts ay tanging posible lamang kung siya ay may likas na katawan para sa martial arts. Matapos nito, inihayag ng Fire King na ang likas na martial body ay isang biyayang ipinagkaloob ng langit. Para itong Diyos na bumaba sa katawan ng tao ng pabigla-bigla, at minsan lamang sa isang siglo o kahit milenyo na mangyari. Kumpara sa kanyang mga kaedaran, maaaring nakamit niya ang mga dakilang tagumpay sa martial arts, ngunit hindi pa rin ito sapat kung ikukumpara sa alamat ng mga likas na martial body. Ngunit sinambit ng Fire King na hindi pa siya makakasiguro dito sa ngayon. Wika pa niya na ito'y magkasing tulad kapag tiningnan niya si Changpang, at ang mundo ay hindi binubuo ng mga disipulo na nagmula sa 10 dakilang sekta o 5 dakilang angkan. Dahil ang mundo ay punong-puno ng mga talento, at may mga kabataang may talento sa martial arts na ang mga pangalan ay hindi pa naririnig sa iba't ibang panig ng mga lugar. At siya ay nakakasiguro na mayroon lamang kaunti o iilang mga tao na wala pa sa pinakamataas na antas at hindi lamang dito, pati na rin sa mas pinaka-supremo na antas. Inihayag ng Fire King na ang isang alamat ay natatangi, at kung batayan nila ang pangangatawan ni Taekyang, siya ay isang henyo sa martial arts. Tumugon naman si Waikyang na siya ay napaka-interesadong bata. Kaya't nagtanong ang Fire King kung ano ang kanyang tinutukoy. Dito ay sinambit ni Waikyang na siya ay mayroon salungat na opinyon. Kung saan pinapakita niya ang kanyang 3 daliri sa matanda. Sapagkat 3 buwan pa lamang noong nagsimula si Taekyang na matuto ng martial arts. Dagdag pa ni Waikyang na yun lamang ang tagal na ginugol niya upang makaalis mula sa pagiging babaedor at third-rate martial warrior patungo sa pagiging isang peak martial master. Ikinabigla naman ng Fire King matapos marinig ang bagay na ito sa kanya. Sa puntong yun, masayang isinalaysay ni Waikyang na ang henyo niyang kapatid ay ang pinakamahusay sa buong mundo. At maaari niya rin sabihin na siya ang pinakamahusay sa buong kasaysayan ng Mirim. Kasabay nito, ang matandang Fire King ay tila binulabog ang isipan matapos marinig ang revelasyon ni Waikyang. Sinasabi rin niya sa kanyang sarili na ito ay napakalabong mangyari na maabot ang pagiging peak martial warrior mula sa mababang antas ng third-rate warrior sa loob lamang ng 3 buwan. Kaya't napatanong ang Fire King kung ano ba ang meron sa batang yon, sapagkat ang anggulo ng estruktura ng kanyang mga buto at ang hugis ng kanyang mga kalamnan ay nasa perpektong balanse na. Tinatanong rin niya kung paano naging posible na magkaroon ng ganitong katawan. Pero inihayag ng Fire King sa kanyang isip na maaaring mangyari yun kung talagang taglay ni Taekyang ang natural na martial body. Wika pa niya kung ano pa kaya ang mangyari kung siya ay nag-aral ng mas malalakas na martial arts at umiinom ng mga elixir. At habang patuloy na naguguluhan ang Fire King at nag-iisip sa lahat ng mga paano at sakali, dito ay kanyang napagtanto na kung paano kaya kung tuturuan pa niya si Taekyang ng mga mas malakas na martial arts. Napag-isipan rin niya na maaari niyang gawing disipulo si Taekyang, subalit naguguluhan pa rin siya sa mapanglaro niyang kaisipan at tila parang kalokohan ang kanyang iniisip. At dahil sa pagiging pagkagulo niya, ay muntikan na niya matamba at mabasag ang bote ng alak. Habang siya ay kumakalma dahil sa sobrang excitement niya, tinanong siya ni Waikyang kung siya ba'y ayos lang. Ilang sandali, huminga ng malalim ang Fire King upang siya ay maging kalmado. Matapos nito, sinabi niya kay Waikyang na mukhang kinakailangan pa niya ng mas maraming alak. Samantala, habang palubog ang araw sa pamilya Jin ng Taiyuan, ay patuloy pa rin sa pagdiriwang ang mga tao at bisita sa Taiyuan. Kung saan hawak-hawak ni Cholwo ang isang bote ng alak at inaalok si Musong na sila ay mag-inuman. Samantala si Changpang naman ay kasama ang ibang mga panauhin ng pamilya Jin at si Wolwa. Matamlay at tila walang gana ang mga mukha ni Taekyang at Mujin ng mga oras na yon. Kung saan siya ay pinapagalitan ng Fire King kung bakit ang tagal niya bago pa man siya pumunta dito. Pinagsabihan rin siya ng Fire King na kanina pa siya pinapapunta dito. Samantala si Waikyang ay tila lasing na at tinatawag ang pangalan ng bunso niyang kapatid. Iniisip ni Taekyang na siya ay sigurado na puro ng mga lasing ang dalawang ito. Tumugon si Taekyang sa Fire King na siya ay sumunod kaagad dito matapos ipatawag siya nito kanina. Ngunit galit na inihayag ng Fire King na huwag siyang makipaglokohan sa kanya. Wika pa ng Fire King na siya ay sigurado na nagpatumpik-tumpik pa si Taekyang sa pagpunta,
at hindi siya agaran kumilos hanggang marinig na niya ang kanyang boses na nandito na. Nagtataka naman si Taekyang kung bakit nalalaman ng Fire King ang kanyang ginagawa, habang si Mujin naman ay paalis at iniwan si Taekyang. Sinambit ng Fire King na kung gaano man kahirap na subukan niya ito, ngunit nandito pa rin siya sa kanyang mga palad at sumasayaw-sayaw ng paikot-ikot dito. Kaya't huwag niyang isipin na siya ay makakalusot sa kanya. Iniabot ng Fire King ang isang baso ng alak, kung saan sinabihan niya ang bida na ito ay kanyang inumin. Kaagad namang sumunod si Taekyang at tinungga ang alak. At sa sobrang pait ng alak, siya ay napaluwal dito. Ngunit agad na mayroong iniabot na panibagong inumin ang Fire King at sinabi sa bida na uminom pa siya. Matapos niyang inumin ang ikalawang alak, ay hindi pa rin tumigil ang Fire King sa pag-abot ng inuming alak sa kanya. Samantala si Wei Qiang ay na-knockout na sa kanilang inumin at nakatulog. Matapos ang lahat, ay nagawang ipaubos ng Fire King ang isang drum ng alak kay Taekyang. Wika pa ng Fire King na ang isang tunay na lalaki ay dapat umiinom ng ganoong karaming alak. Nagpahayag ang Fire King kay Taekyang na siya ay pupunta na muna doon ng saglit para umihi, tapos babalik siya dito. Wika pa niya na siya ay maghanda ng isa pang drum ng alak. Iniisip ni Taekyang kung ito ba'y isang welcome party para sa isang freshman na tulad niya. Sinabi rin ng bida na kahit ano paman, siya ay nakaligtas sa Fire King ngayong araw. Samantala, mayroong lumapit na isang lalaki kay Taekyang at nagtatanong kung maaari ba siyang mag-alok ng inumin sa Sleeping Dragon ng Shanxi. Nagtataka naman si Taekyang kung sino ang lalaking ito kaya siya ay kanyang tinitigan. Kaagad nagpakilala ang lalaki sa pangalang Yu Bulgon, at siya raw ay nanggaling sa Yu family ng Shandong. Wika pa niya na siya ay isang maestro na nagtuturo ng pagmamaster ng sibat sa Heavenly Martial Academy. Tumugon naman si Taekyang na ang kanyang kapatid na si Mokyang ay doon rin nanggaling. Inihayag ng lalaki na narinig niya na nasa nakahiwalay na pagsasanay si Mokyang ngayon, kaya gusto sana niyang itanong kay Taekyang kung wala bang sinabi si Mokyang bago siya pumasok sa isang magkahiwalay na pagsasanay. Nabanggit rin sa kanya ni Mokyang na siya ay bibisita lamang sa kanyang pamilya ng saglit, pero hindi na nila siya nagawang mock contact. Kaya inatasan siya ng kanilang akademya na sunduin siya pabalik. Tumugon si Taekyang na ang kanyang kapatid na si Mokyang ay ang klase ng tao na hindi titigil hanggat hindi siya nasisiyahan sa resulta ng pagsasanay. Ilang saglit, kaagad niyang inalok si Taekyang kung maaari ba siya na maging estudyante ng kanilang akademya. Bagamat tapos na ang panahon ng pagtanggap ng bagong estudyante, ay maaari niya ito magawa ng espesyal na paraan para maaprubahan ang kanyang pagpasok. Ngunit kung nagsisimula na siyang tinuturuan ng Fire King, ay maaari niyang baliwalain ang kanyang mga sinabi. Sa puntong yun, napagtanto ni Taekyang kung bakit hindi niya nagawang maisip ang tungkol sa Heavenly Martial Academy noong simula pa lang. Iniisip rin niya na kung nandoon siya, ay hindi na niya kailangang mag-alala na mabugbog ng patayan ng iba. At bukod pa rito, maanyang paunlarin ang kanyang mga kasanayan ng tuloy-tuloy habang nagsasanay kasama ang mga natatanging tagapagturo na kinikilala sa buong mundo. At kung matugunan niya ang mga kinakailangan, magkakaroon din siya ng pagkakataon na matutunan ang mga advanced na martial arts tulad ni Jin Mokyang. Naunawaan rin ito ni Taekyang matapos ang engkwentro niya sa Tiger Swordsman ng Jongnan Sect. Dahil anuman ang makamtan niya, at kung hindi rin sapat na malakas para protektahan niya ito, tiyak na mawawala rin ito. Kung magpapatuloy siya sa pananatili sa Jin family gaya ngayon, tiyak na may hangganan ang kanyang paglago. Tinapik ng lalaki ang balikat ni Taekyang, at tinanong kung ano sa tingin niya na siya ay maging isa sa kanilang estudyante sa Heavenly Martial Academy. Wika pa niya na ang isang tao na kasing talino niya ay tatanggapin ng kanilang mga leader. Habang naghihintay ng sagot ang lalaki mula kay Taekyang, siya ay napaisip na kung siya ay maging disipulo ng Fire King, iba ang magiging sitwasyon niya, ngunit sa ngayon, ang Heavenly Martial Academy ang tanging pagpipilian niya sa ngayon. Sa puntong yon, tatanggapin na sana ni Taekyang ang alok ng lalaki na maging estudyante ng kanilang akademya. Subalit bigla na lamang mayroong mainit na apoy na bumalat sa kanila at nagpahayag ang Fire King na ilayo niya ang kamay nito kay Taekyang. Sa puntong yon, ramdam nilang dalawa ang sobrang init at bagsik ng apoy ng Fire King. Samantala, iniisip naman ni Wei Qiang na ang init ay napaka-maligamgam. Ngunit nagtatakip ng mga kamay sina Taekyang at ang lalaki dahil sa tindi ng init at sila'y nagtataka kung ano ang nangyayari.
Habang umaapoy sa galit ang Fire King, nagtanong si Taekyang kung bakit kumikilos ng ganito ang Fire King. Samantala, tinanong rin ni Yubulgo ng Fire King kung bakit umaakto siya ng ganito. Sa puntong yon, sumiklab ng mga apoy at namumulang mga mata ang Fire King, at galit na inihayag sa lalaki na tanggalin niya ang mga kamay niya sa mga bagay na pag-aari niya.